Welcome back mga kaaldab. Pakita ko lang po itong mga update sa social media. Unahin natin kay Maine, kay Alden, at kay Catherine. Marami daw po nakakapansin at nakakapuna naman po talaga. Nakakaiba nga po ngayon ang kinikilos nila Catherine at ni Alden Richards. Halatang may distansya na nga po sa isa't isa. May mga bagay-bagay na kailangan talaga nilang magpakilig sa mga fans, lalo na nga po sa dami ng mga taong dumadagsa at pumupunta sa shooting ng Hello Love Again. Di po ba? Kaya nga po pinag-uusapan pero Aldab trending naman pa rin po. Hindi po naman kami nagpapatalo at never naman po kaming nagpapaapekto. Ang mga Katden fans ngayon mga ka-Aldab nagsasabi na kumbaga ganyan lang daw yan dahil sa bandang huli sila naman. Ito yung mga salitang ginagamit ng Aldab Nation na kinukuha po nila na sinasabing mag-antay lang, di po ba? Baka hindi pa raw po gaano nakaka-move on si Catherine sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Baka may pinagdaraanan pa raw po ito dahil 11 years nga po daw sila nagkarelasyon. May mga point mga kaaldab na hindi natin kumbaga ine-expect na ganyan po yung ipapaliwanag nila. Di po ba? Ganyan po yung sasabihin nila. Na nakapagtataka naman po, di po ba? Na magkasama kayo sa shooting pero pag kumain kanya-kanya, di po ba? Kaya nga po dito natin nasabi na magkahiwalay po talaga sina Alden Richards at si Catherine. Yung hotel ni Alden Richards at yung hotel na pinupuntahan ni Catherine. Po ba? Ito yung lagi kong pinapaliwanag na kapag si Mengay nawala, matik na yan, di po ba? Kumbaga sila at sila pa rin po. Kaya nga po bitter sila sa akin. Inis sila sa akin. Kasi ako, marami tayong nakukuhang ebidensya at resibo. Marami tayong nakukuhang mga update na talagang mapapaisip po sila. Di po ba? Gaya ng mga post ni Alden Richards na simple lang po sa Sting, nakapagbihis na nga po siya, di po ba? Tapos, anong lugar nga po ba itong ginawa ng video ni Alden Richards para sa Sting? Yan po yung promotion mga kaaldab. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro para lang po sa mga taong dumadaan sa channel ni Mr. Destiny. Di po ba? Iba na po kasi kapag updated ka. Marami ngayon nagre-react mga kaaldab sa mga sinasabing hindi daw po sisibakin si Mengay. Remind ko lang po sa inyo, hindi po ako unang nagpaputok niyan Wala pong kinalaman ng Aldab Nation sa mga issue na kumakalat. Hindi dapat nung una pa sinabihan na natin yan. Hindi po ba? Kumbaga sana sa atin ang galing yung mga issue na ganyan. Never ko pong kumbaga sinasabi na si Mengay ganito ganyan, etc. etc. Kaya may mga issue sila. Ang sa akin po, remind ko lang po sa inyo, kumalat na po yan. Sinabi nga po nila na wala daw po tayong alam sa pinaka-latest na updates. Hindi po ba? Siguro nga po mga kaaldab, may mga tampo. Pero hanggang tampo lang yon. Kaya lang ma-pride po ang Itbulaga. Hindi po ba? Kasi kung matatanggal nga po daw si Maine Mendoza, mawawala na yung Aldab. Di po ba? Kasi habang naandyan si Mengay, ang Aldab hindi daw po mawawala. Totoo naman po. Kaya nga sabi nila, wala ng Aldab, Mr. Destiny. Naandyan si Alden. Naandyan si Maine. Di po ba? Kaya naandyan ang Aldab. Maaari pong mawawala ang Aldab kapag wala na si Maine. Yun po yung siguro ang isa sa rason ng mga legit dabber cards na masasabi natin na hindi na pumapabor sa Aldab Nation dahil ito po yung mga bagong siglo na, di po ba? Ito yung mga pumapasok ng 2023 at 2024 o 2022.
Kaya nga sabi nila mga kaaldab, hindi makakagawa daw po ng bagong history ang Eat Bulaga hanggat na andyan ang Aldab Nation, kasi na ano yung tipong hindi sila makapag move on. Ang ibig kong sabihin mga kaaldab, o ang pinupunto natin, hindi sila makagawa ng record kasi naandun nga po si Mengay. Aldab pa rin po ang may record at may, kumbaga, hindi pa rin na bubuwag. Kaya nga po daw paglipat nila sa Meralco Theater, kailangan nga po raw puro bago, puro kumbaga kakaiba, di po ba? Kaya nga po yung writer ng GM ng Eat Bulaga talagang todo ang pagsusulat na kung papaano gagawin, dahil malaki nga po itong studio na to. Talagang makakagalaw ng gusto yung mga host, hindi po daw katulad ng TV5 sa Reliance, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung pinakagusto nila yung barangay, yung showdown, di po ba, yung sayawan ng mga Zumba, di po ba? Yan po yung isa sa gusto nilang mangyari, nakakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, hindi talaga sila makakagawa ng record kung ganyan-ganyan lang. Kailangan gumawa sila ng pinakamaganda, pinakamatindi. Di po ba? Kasi kung iisipin naman po nila o ng iba, hindi, mataas naman po ang ratings eh. Mabagsak po ang ratings ng Eat Bulaga. Mataas dahil kumbaga talo pa rin nila ang ratings ng Showtime. Ang ibig kong sabihin, konti na lang po diferensya. Hindi ito katulad ng dati, napakalaki po ng agwat. Di po ba? Kasi ang kinakatakot ng TV5 dito, biglang bumagsak at biglang umangat po ang ratings ng Showtime. Yan po yung kumbaga nararamdaman nila, kasi yung sa ratings po talaga makikita nyo naman po kung sino talaga yung angat eh. Di po ba? 4.5% ikukumpara mo sa 3.8%, di po ba? Minsan 3.5, minsan 4% kapag alanganing araw. Pansin nyo na dating 8.8% bumagsak sa ganon. Kaya ang sabi ko sa inyo, although baka may magre-react na naman sa akin, hindi, angat pa naman Mr. Destiny Eat Bulaga, talo pa rin yung Showtime eh. Sa ngayon, di po ba, ang kinakatakot nga po ng TVJ, yung bumagsak po sila. Yung umangat ng bigla at bumulusok ang Showtime. Di po ba, kasi yung mga ganyan, normal lang yan eh. Di po ba, yung mga ratings na ganyan, normal lang po yan. Ang pinakamatindi nga po dyan, kailangan lamang ka at malaki. Di po ba? Gaya nga po ng iba mga kalda, boring na raw po yung Eat Bulaga. Siguro napapanood nyo rin po yan. Yung mga comment, may mga araw talagang hindi maganda ang Eat Bulaga. May mga araw din na kwela ang Eat Bulaga. Depende nga po yan sa pasok ng mga artista. Depende yan sa mga punchline na ibabato ngayong araw, bukas, sa makalawa, sa Sabado. Di po ba? Yan ang sinasabi natin. Kasi routine na lang po nila yan eh. Kumbaga, ito na lang gagawin natin. Walang bago. Wala kang aasahan na kumbaga ipapakita. Hindi po katulad ng sabi ko nga po sa inyo, sa mga sayawan, sa mga barangay, may kakaiba, may aabangan sila na ano kayang performance ang ipapakita nito. Ano kayang performance sa makikita natin mamaya? Di po ba? Yan po yung sinasabi natin. Kasi yung katulad ng Showtime, di po ba araw-araw iba yung guest nila? Lalo na po sa Pag-ibig. Di po ba? Alam nyo naman po pagdating sa mga ganyan, nangunguna yung mga kabataan, di po ba? Halos karamihan na po ng mga fans ng Showtime kabataan, samantalang kay Bossing, di po ba, mga karamihan na yan, mga senior, di po ba? Yan ang pagkakaiba na lagi ko pong pinapaliwanag. Kailangan makahatak po ang Eat Bulaga ng pinakabago at syempre pinaka-latest na mga pasabog po nila. Kaya nga po raw malaking pagbabago sa Eat Bulaga kapag nakapunta na nga po sila sa bagong studio sa Meralco. Di po ba? Meralco Theater. Yan po ay base lang naman sa mga nababasa natin. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po
ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.